Hello at welcome back uli sa ating munting channel. Ngayon, umpisahan muna natin sa mga magpapa-shoutout. Shoutout muna kina Molina Brain, Kuya Muglen, Privilege Gaming, Wala Lang TV, Rickman, Serafin, Chance 14, Van Yes, Paulino at Christian Idol Master Senpai. Although 1 month na nakalipas bago ko sila na shoutout, kinalungkot ko pa kasi sa sobrang dami ng comment. Ang itatakil pala natin ngayon ay ang pagkatao o mga theory about kay Kobe. At syempre, bago mo umpisahan ang panonood, pahit naman ako ng subscribe at bell button para updated ka pa sa new video natin. So tara, umpisahan na natin. Wake up, wake up, wake up! So guys, i-feature ko tong character natin ngayon na si Kobe dahil isa sa mabilis na nag-improve na character sa One Piece. Kahit ako nagulat sa pag-i-improve niya eh. Una natin siyang nakita sa unang episode ng One Piece. At kumpara sa akin guys, si Kobe ay isang rare na character. Alam nyo kung bakit ko nasabi na rare character siya? Kasi minsan lang si Kobe pinapakita. Pero kapag ay pinakita naman siya ay malaki ang pinagbabago niya kada episode ng pinapalabas siya. So ayun nga guys, ito throwback natin si Kobe. Una siyang na-feature sa One Piece noong nasa Alvida Pirates siya. Although hindi naman talaga siya member ng Alvida Pirates noon. Napasama lang siya noong mangingisda sana siya, ang kaso bangka ng Alvida Pirates yung nasakyan niya. At syempre, di ba kapag pirata ka sa One Piece ay kinakatakutan ka ng mga sibilyan na tao. Ganon din ang nangyari kay Kobe. Imbis na tumakas ay natakot na lang ito na baka patayin siya ng mga pirata. At tuluyang napasama sa Alvida Pirates. At alam nyo ba, 2 taon siyang nanungkulan sa Alvida Pirates at dito nga niya nakilala si Luffy. Dahil si Luffy kasi ay nasa loob ng isang barrel nung time na yun. Di ba si Luffy ay napakakulit nung time na yun? Kahit naman ngayon, di ba napakakulit pa rin. So ayun nga, sa paglabas ni Luffy sa isang barrel ay nasuntok niya yung isang crew ni Alvida na kung saan sabi ni Kobe na umalis ka na dito, baka patayin ka nila dito. At halos pigilan siya ni Kobe. At kung mapapansin nyo, ang itsura dito ni Kobe ay parang isang uhugin na bata. At nang natalo nga ni Luffy si Alvida sa isang suntok lang, ay doon na nakaalis si Kobe sa madilim na mundo ng Alvida Pirates. At nagkwento nga si Luffy na bubuo siya ng isang pirates group kay Kobe at maging isang hari ng mga pirata. At dahil nga sa sinabi ni Luffy ay na-inspire dito si Kobe. So forward na natin, sa pagka-inspire nga niya kay Luffy ay nagbalak si Kobe na sumali sa Marine at maging isang Marine Admiral. At dito nga nagpasya siya na sumali sa Marine. At sa kinalaunan ay nakitaan siya ni Garp ng potential. At dahil nga sa potential na yun ay tinrain siya ni Garp kasama si Helmipo. At ang training na nga na yun ay napakabigat. At matapos nga ng 2 taon sa Marine, sa Enies Lobby Arc na natin siya nakita as in new appearance ni Kobe. At nakita naman natin nga dito ang pag-atake niya kay Luffy. Ang kaso natalo naman kaagad siya ni Luffy. At hindi agad ni Luffy nakilala si Kobe noon dahil sa malaking pinagbago nito sa kanyang appearance. At ang naaalala pa ni Luffy na itsura ni Kobe noon ay yung batang uhugin at iyakin. At syempre nagulat din tayo na biglang lumakas si Kobe sa episode na to. Pero still no match pa rin siya kay Luffy. At sa pangatlong pagkikita nga nila ay yung sa Marineford War na during Marineford War ay nakita niya si Luffy. Inatake niya ito ang kaso sa isang suntok lang ni Luffy ay na-unconscious kaagad siya. At dito nga napansin natin na may haki na si Kobe dito. Ito yung observation haki dahil nakita niya yung mga taong umiiyak at dahil dito ay pinigilan niya si Admiral Akainu noon at itigil na ang gera sa pagitan ng mga pirata at marine. So after time skip na tayo guys ha, dito nga nakita uli natin ang karakter ni Kobe bilang isang captain ng mga marine at pang-anim na matataas na ranggo sa marine. At dahil nga meron na siyang observation haki noon sa Marineford War ay mas lalo pa nitong napalakas ang kanyang observation haki. Sa katunayan nga mabilis niya napigilan ang rocket sa ilalim ng dagat. So at this point guys ay napakalaki na na-improve ni Kobe dito. So guys, may theory din ako about kay Kobe. Unang theory ko ay magkaka-devil fruit ba si Kobe in the future? Sa palagay ko guys, oo. Kasi nasa-sense ko din magiging admiral din si Kobe balang araw. Kasi pansin nyo yung kasuotan ng mga admiral. Umpisa natin kay Admiral Akainu. Di ba meron siyang devil fruit na magma? So yung kanyang damit is kulay pula. At kay Admiral Kizaru naman, ang devil fruit niya ay light.
So kaya yung damit niya is kulay dilaw. At kay Admiral OKG naman ay may devil fruit na eyes, kaya yung damit niya ay kulay blue. Hindi kaya yung scarf ni Kobe sa leg ay sumisimbolo sa devil fruit niya in the future. Kasi dito napapasok yung about kay Admiral OKG na umalis sa Marine at sumali sa Blackbird Pirates. Kung trip nyo panoorin kung bakit umalis si OKG sa Marine, ilalagay ko sa description sa baba guys. At sa pagsali nga ni Admiral OKG sa Blackbird Pirates, nandito yung theory na mapapatay siya ni Teach. At di ba member sila ng Exord? Syempre pupuntahan ni Kobe kung nasan si OKG. At doon nga makukuha niya yung devil fruit ni Admiral OKG. So ayun yung isa kong theory sa kanya guys. At ang pangalawang theory ko nga guys kay Kobe siya ba ang huling makakalaban ni Luffy, the strongest marine in the future? Sa palagay ko guys, oo. Baka in the future si Kobe at Luffy ang maglalaban sa bandang huli. At dahil nga lalakas palalo si Kobe dito, 'di ba hindi naman basta-basta ang naging teacher ni Kobe sa pagtitrain? 'Di ba si Garp ang kanyang sensei? So para mauulit lang yung era ni Goldie Roger at Garp noong old era. Parang in the future era, si Luffy at Kobe naman ang maglalaban. Pero theory ko lang naman yun guys kasi di ba malay natin, after many years si Kobe ay lalakas pa. Di ba nga biruin nyo, sa Wano Arc ay nabalitaan natin na pupuntahan ni Kobe yung Amazon Lily para huliin si Boa. Biruin nyo yung musmus na uhugin na bata noon ay huhuli na ng isang 7 Warlord of the Sea. Although abolished na yung 7 Warlords, at wag nating kakalimutan guys kung sino ang kanya naging teacher, di ba si Garp? Di ba nga may kasabihan tayo na kung sino pa yung tinuruan mo ay siyang mas gagaling pa sa'yo. So ayun lang guys, kung nagustuhan nyo yung aking maikling theory about kay Kobe at kaunting information about sa kanya, pahit naman ako ng subscribe at like button. Masaya na ako dun guys. At syempre comment na rin kayo guys, mapa-negative man yan o positive, okay lang guys. At yung magpapa-shoutout, comment na lang din kayo guys. So dismiss. Now my life, I want money and power. Respect my mind. I put my dick as big as the Eiffel Tower.